So, yun naman nga po mga ka-DIY. So, mayroon tayong simple video tutorial. So, meron tayo ditong 4S 6 amps na active balancer. So, tuturo natin kung paano mag-connect ng active balancer sa ating battery pack. So, meron tayo ditong 4S 10P na battery pack na 32700 from Power Central. So, almost 60 AH battery pack. So, kakabitan natin ng active balancer. So, importante itong active balancer na to para mag-balance yung ating battery. So, nabali na top balance naman natin to, yung manual top balance natin itong battery natin bago natin binuo. So, kakabitan na natin siya ng active balancer. So, mayroong 5 wire. So, lagi lang natin tandaan, hanapin natin yung negative side ng ating active balancer. So, yung negative side, doon natin kinabit yung black na wire. So, the rest is positive wire na yan siya. So, first, una natin i-connect yung negative wire. So, padaanin natin dito sa butas. May ginawa na tayong butas dito. And, connect natin siya sa negative side ng battery pack. So, ito yung negative side. So, next is yung first positive. Pwesto lang natin. So, ina-arrange lang natin muna yung wire natin. So, ganyan yung arrangement niya. So, third wire naman is yung pasuot muna natin to. So, yung third wire is third positive. So, napakasimple lang naman ito. Basic lang naman ito. Basic wiring lang naman ito. So, yung fourth wire is doon sa pang-apat na positive. So, napakasimpleng connection lang naman ang ginagawa natin. So, yung last wire is doon sa last positive. So, medyo maliit yung butas na nagawa natin. So, medyo mahirap i-lusot. So, susukatin lang natin kung sakto doon sa ating butas na ginawa. So, suot muna natin yung last na wire sa last positive ng ating battery pack. Ito yung sa third. So, napakadali lang ito. So, ang kailangan lang natin dito is ating soldering iron. So, bali, napwesto na natin yung ating wire. So, lagyan lang natin ng zip tie para medyo maayos yung ating wirings. So, i-connect na muna natin siya sa ating active balancer. Pwesto lang. So, pwesto natin. Tapos bago natin i-arrange yung ating wirings. So, hanggang dyan yung pwesto na maayos niya. So, dito natin ilagay yung zip tie. So, bali naka-arrange na yun siya sa pagkasunod-sunod niya. So, gagawin na lang natin is i-connect. Pwede naman i-connect tong sa active balancer. So, make sure lang natin na huwag tayo magkakamali sa pagsulda ng ating mga wirings. So, double check nyo lagi yan. So, huwag nyo siyang itatapat doon sa battery. So, bali may nakaabang na tayo na tabbing wire na nilagay. So, every area niya may tabbing wires na yan. So, yan. So, bali kayo. So, saan yung ating soldering wire? So, nawawala yung aking soldering wire. Yeah. So, ito yung gamit natin na soldering wire. Lead.
soldering lead. So ito, Ichiba na brand. So magandang klaseng soldering iron, soldering lead. So yan yung gamit natin. So from here, so i-make sure nyo lang nasakto yung ating wire papunta doon sa kanyang tabbing wire. So dito, ikutin natin, sukatin. So sukatin natin papunta dito, putulin. So and then okay, balagan natin. So sa pag-soldering naman, napaka-simple lang naman ito. Kailangan lang ng soldering iron siyempre. And also tutok mo rin dito. So yun nga pala yung ating portable solar generator na binibili na dalawa. So papuntang Masbate ito. And ito yung battery pack natin na isa. So sa pag-soldering, simple lang naman yan. Make sure na mainit yung ating soldering iron. So make sure na nakadikit dito para mag-preheat muna yung ating tabbing wire, and then lagyan ng ating soldering lead. So make sure na luto yung ating soldering lead. Tapos ipitin, bitawan, hintayin ng ilang seconds, yan, tuyo na. So ganun lang kasimple. And then make sure nyo na tama yung next wire na i-connect nyo, and make sure nyo na walang tumatama sa ibang wire. So yan, make sure nyo na hindi tumatama dun sa battery pack, kasi pag tumama yan, sunog yan. So next, okay, balatan na natin, putulin, and then balatan. So hindi pa kasi ako nakabili ng pang talop ng wire, mahal. Joke lang mga ka-DIY. So yun, napasok ako. So make sure natin na kadikit, and then yan, make sure natin na yan, preheat muna. So damihan natin ang soldering wire, high lead, and bitawan ng ilang second para uminit. So yun, nakadikit na ng maayos. So next wire naman is yung third wire. So make sure natin na third wire yung gagamitin natin. So pag mali yan, so sunog yan. So cut, sukat na natin yan dyan, cut, and italupan natin. So pagkatalop, ipwesto, soldering lead, medyo marumi na yung ating soldering iron. So ginamit kasi natin pang sunog ng natin. So yun, preheat na, ipitin ng flat screw, bitawan, yan. So next, so make sure natin na double check ulit. So 1, 2, 3, 4, so pang apat na wire, sukatin. So and then ikat, and then talupan. So napakasimpleng connection lang naman ang ginagawa natin. So 5 wire lang naman ang kailangan mo dito para magkabit ng active balancer. So napaka-importante ng active balancer para sa ating battery pack. So yan yung top balance ng ating cell. So once na hindi balance ang ating cell, so may tendency na
masisira yung ating battery pack kasi hindi siya unbalance siya siyempre. Tsaka magkukos din siya ng pag magti-trip yung ating BMS kapag hindi balance ang ating battery pack. Kasi yung BMS is meron din yan siyang monitoring ng kung hindi unbalance ang ating cell. So papatayin niya rin yung circuit. Ikakat niya yung circuit. So malamig. Ayan. Make sure na matapit ng maayos. Ayan, so luto ng maayos yung ating soldering lead. So yun, napasok na. So bali nasudahan natin ang pagkat. So bali lagyan lang natin ng so ito, importante rin to. So pang insulator ng ating mga battery pack. So once na meron kayong ganito, so meron to siyang pandikit sa likod. So ganun lang po kasimple. So meron tayong 5 connection lang to. 1, 2, 3, 4, 5. So as you can see, gumagana na yung ating active balancer. So meron yan siyang ilaw dito na kulay green sa likod. Ayan, nakikita niyo yan, maliit na ilaw doon. So ibig sabihin yan, working yung ating battery pack and working yung ating active balancer. So yun lang po mga ka-DIY, napakasimpleng connection lang naman na to. So tutorial naman tayo sa ibang part.